Last episode ay nakita ninyo kung paano natin na i-survive ang pagpunta dito sa probinsya ng Cebu. And to give you a recap ay eto ang mga nangyari. Mula dito sa Negros ay naisipan natin na pumunta ng probinsya ng Cebu. Halos kalahating araw ang naging biyahe natin, tapos kalahating araw din tayong naghintay sa Roro. Muntik pa nga tayong hindi makasakay at magpalipas ng gabi dito sa port. Buti na lang ay nakahabol tayo mag-aalas 5 ng hapon. Kaya naman ginabi na tayo pagdating natin dito sa probinsya ng Cebu. Sobrang natakot at kinabahan ako sa pagbisita ko dito sa isla dahil unang beses ko ito at wala pa akong alam na mga campsite na pwede nating puntahan. But luckily, ay may nakita tayo na isang public parking site dito. Sabi ko sa sarili ko, pwede na natin tong pagtiyagaan para lang ngayong gabi. Pero paggising ko ay nagulat ako dahil sa sobrang ganda ng lugar na napuntahan ko. Hindi ko nga inasahan na ganito pala kaganda ang basic na parking lot lang dito sa Cebu. What more pa kaya ang mga nasa loob at mga tourist destination at tourist attraction dito sa isla. Kasi katulad ng sabi ko sa inyo ay basic parking lot lang ito pero sobrang ganda na ng view. Pero kahit ganon ay may mga tanong pa din ako na kailangang malaman dito. Una ay pwede kayang magluto dito or pwede kaya akong makapag-camping at saka gaano kaya katagal akong pwedeng magstay dito. Pwede kaya ang 3 araw o papalayasin lang ako. At ang pinakamahalagang tanong ay ligtas bang mag-overnight ang isang katulad ko sa ganitong klaseng lugar sa Cebu? Lahat yan at iba pang mga practical na kwentuhan at mga adventure ng pamumuhay sa kalsada ay ibabahagi ko sa inyo sa episode na to. Hi, ako si Lem, ang travel content creator na nakatira sa loob ng aking van. 2021 nung nagsimula akong mag-ikot sa ating bansang Pilipinas gamit ang aking bisikleta. Inabot ako ng 7 buwan upang maikot ang 65 provinces ng ating bansa. At sa cycling adventure ko na yon, isang bagay lang yung natutunan ko, ang sarap palang mabuhay ng malaya. Kaya't pag-uwi ko, nagbenta ako ng mga gamit, nagsikap na din ako ng matindi upang sa ganon magkaroon tayo ng budget pambili nitong ating minivan. Kinonvert ko na din to into a camper van. Pinangalanan ko siyang Vantot at siya ang magiging kasama ko sa pagbiyahe ko sa buong Pilipinas. Simple lang yung goal natin, makarating sa iba't ibang probinsya, makakita ng magagandang tanawin, makakilala ng mga bagong kaibigan at higit sa lahat ay mabuhay sa paraan na may kalayaan. Ano, handa ka bang sumama sa biyahe ko? Kung oo, subscribe ka na sa channel na to at simulan na natin ang videong ito. We are the dreamers, the light keepers, we are one. This is our time. This is our time. We are the dreamers, the light keepers, we are one. This is our time. This is our time. Good morning everyone, this is Lem Official. I am a full-time content creator living inside my van and traveling across the Philippines. And today, grabe, sobrang ganda ng gising ko. Maliban kasi sa napakaganda na ng ginisingan natin na view, ay meron din akong napakagandang balita sa inyo. Remember the time na sinabi ko sa inyo or palagi ko siguro itong nasasabi sa inyo na sooner or later magiging one of the best travel content creator din tayo sa Pilipinas. And yet, hindi ko inasahan na sobrang aga nating makukuha yan. Kasi ngayong araw na to, tayo po ay na-awardan ng Pinoy History ng Top Travel and Adventure Content Creator in the Philippines. Wow! Grabe! Di ko talaga inasahan. As in, yung paggising ko, may nag-send sa akin ito and then nagulat ako kasi sabi ko, oh hindi, pag siguro naikot ko na yung 82 province, napuntahan na natin lahat or nagawa na natin lahat ng dapat natin gawin, na edit na natin mga video natin, na nagawa na natin yung best natin, doon pa lang siguro ako magiging best travel and adventure content creator in the Philippines. Pero hindi ganun yung nangyari. Alam nyo, throughout the process, may mga output na tayo, oo, pero hindi pa natin nabibigay yung full potential natin. Lumabas na agad na tayo ang isa sa pinakamagaling or best content creator pagdating sa travel and adventure. Malaking factor yan yung ginagawa natin na sa van nga tayo nakatira, we are a nomad. And then yun, siguro nakita nila kung gaano kahirap and I think that's one of the best thing na
na-receive kong recognition dito sa ginagawa nating pagva-van life or pagva-vlog na din. Kaya maraming salamat sa suporta nyo mga tao. Unang-una sa lahat ng mga taong nanonood sa atin. Thank you po sa inyo. Saan man sulok kayo ng Pilipinas. Maraming salamat. And then number 2, thank you sa mga judges, sa mga nag-award. And then yun, pangatlo, salamat din sa akin dahil ginagawa ko yung mga bagay na pinapangarap lang ng iba. Yun yung sinasabi nila. But anyways, this is Lem Official. Again, kung bago ka lang dito at gusto mong makakita ng mga van life adventure, you can always click the subscribe button at simulan na natin itong biyahe natin ngayon. And if you're still okay, I love to stay. I don't feel like going home. I know I speak too much in metaphor. It's just a roof held up by four walls. There ain't no holy ground, no sacred temple. But forgive me if I get a little. Sobrang ganda ng sikat ng araw, oh. Tapos ito palang punestohan natin. Binayaran lang natin dito is parking fee 50 pesos. This is public beach. And katapat natin dito ang barangay hall, kaya hindi din ako nagka-problema kagabi. Before anything, let's check the battery. 77%. Ito sa kabila. Let's check it, 57%. Check lang natin tong mga dala-dala nating plants, and yung mukhang tong door yan ay bubuka na, so paaraon lang natin yan, kaya natin binuksan ng van. Ito din mukhang pabuka na siya, andun lang siya sa ilalim, so mas malalim yung ugat nitong isa. Bago tayo magsimula sa ating araw ngayong umaga, ay gusto ko lang ipaalam sa inyo na itong kinakalagyan natin ay nasasakop ng Tabuelan, Cebu. Public parking lot nga lang ito kung tutuusin, 50 pesos lang ang bayad at subukan natin kung makakapagluto tayo dito or babawalin tayo. Nakaka-amaze lang din kasi yung pinakasimpleng parking lot dito ay napakaganda na ng view. What more pa kaya yung mga pupuntahan natin sa mga susunod? Nung umaga parang gusto ko ng masarap na tuyo. Tapos mainit na kanin. Saing tayo. Tsaka magluto ng tuyo. Katulad ng sabi ko sa inyo kahapon, sobrang thankful ako kasi napadpad ako dito. Dahil safe yung place at hindi ko inasahan na ang ganda din pala talaga ng lugar. Tingnan nyo yung front beach natin. Ito yung magiging view natin for the rest of the day. Hindi, joke lang. Half day lang siguro. Luto lang ako ng makakain. Tapos babaunin natin. And then let's go back to Cebu proper. And then doon tayo maghanap ulit ng mapagpaparkingan. Sa mahigit na isang taon na paninirahan ko sa van ay ganito na ang naging buhay ko sa kalsada. Madalas, hindi ko alam ang ginagawa ko. Pero unti-unti naman akong natututo. Unti-unti akong natututo sa paraan na hindi ko inaasahan. Unti-unti ko ding na-appreciate ang mga bagay na dati ay parang wala lang akong pakialam. Mga bagay na katulad ng kalayaan. Kalayaan na pumili ng makakain sa almusal, tanghalian at hapunan. Mga simpleng pamimilian na akala ko dati ay available sa lahat hanggang sa nakita ko na kung gaano nga ba kahirap ang buhay. Napagtanto ko na napakaswerte ko pa din pala sa buhay na napili ko dahil may sasakyan akong natutulugan at nakakapunta ako sa mga lugar na gusto kong puntahan. Option na hindi available sa karamihan, kaya't kung may isang bagay man akong natututunan sa pag-van life, ito ay ang ma-appreciate ang mga bagay na sobrang liliit lang kung titignan. Pero sobrang swerte mo na pala kung sakaling meron ka niyan. So tell me why you leave me out to dry? Now I'm half across the world and you're not here. Been thinking about it, we laugh until we cry, but now we're saying goodbye. If you are wondering, meron tayo kasing dalawang kalan para magluto. Isa ito for kanin, and then the other one is para naman sa mainit na tubig. Gusto ko kasing magluto ng kape or maglaga ng kape. And then meron din tayo syempre rice cooker. Kapag tumatakbo tayo, ito na yung ginagamit natin para on the go lang. So hindi na tayo hinto para magluto. Ilalagay lang natin to by 12 volts. Okay na yan. And then meron din tayo nito. 12 volts din to. Yan, 12 volts na coffee for hot water. So kahit bumabiyahe tayo or nagmamadali tayo, pwede natin itong isaksak lang sa sasakyan natin at makakapagpainit na tayo ng tubig at makakapagluto. Yan yung mga bagay na natutunan ko throughout the days na kailangan hindi ka lang dapat nagre-rely sa isang option. Kailangan you have different more option para
just in case na magka-problema ka, may isasalo ng problema mo. Something like this, just in case na masira to, may isa pa tayong kalan. Ang itatry natin kape ngayon is this Bacolod Coffee. This is Premium Canlaon Robusta. Uy, Mount Canlaon, no? From Mount Canlaon pala to. Shout out kay Tito Ryan. Tsaka sa kapeta, binigay nila sa akin to, hindi na pinabayaran. So from Mount Canlaon Coffee, try natin ngayon to na i-grind. Tapos, uy, nasan yung grinder ko? Shit. Wala yung grinder ko dito. Saan ko siya nailagay? French press, floater. Kaso, wala yung grinder. Sa ilalim. Nasaan yung grinder ko? Wala dito. Nasaan yung grinder ko, guys? Wala. Nasaan yung grinder ko? I don't know. Bilis talaga magluto sa beauty, no? Lie awake in the morning with a light upon her skin. Coffee cup before the day begins. Don't go, stay a while. Ay, pinaparent po ba to? Magkano po ang ganito? 50? 350. Bali, ayan, may bayad pala yung tables dito. 350 pesos daw yan, sabi sa atin nila ate, dahil parang sa LGU yata to. And just in case na pupunta kayo dito, 50 pesos yung bayad sa parking, and then 350 pesos para sa table. Kung sakaling magre-rent kayo ng table at gusto nyong tumambay, may table naman tayo, so tatanggalin na natin to. Dito ay pinayagan lang nila tayong gamitin yung table habang nagsasaing tayo, at nung matapos ay ililigpit ko na sana to, pero dahil nakakwentuhan ko sila, ganito yung mga nangyari. Saan po kayo? From Luzon pa ako Manila. Opo, nag-iikot ako sa Pilipinas, buong Pilipinas, gamit ang van. Hindi naman po kayo mapapagalitan kung sakali po. Ano lang po, sasabihin lang. Ay, sige po. Thank you po. Maraming Maliit na kasi yung visa mo. Apo. Tao. Apo. Ikaw lang naman. Yung tao. Ayan, naawa sila ate sa akin. Sabi nila, ang liit daw nung lamesa ko, kaya sabi nila, gamitin ko na lang daw yung ano. Thank you po, salamat. Naawa sila ate sa atin, kaya sabi nila, tabi mo na yung mesa mo, yung ano na lang ang gamitin mo, yung lamesa dyan. Yan, free of charge na daw. So yun, tabi na natin to. Kaya walang tao. Saan po ba to? Sa government po ba to? Sa barangay? Ano po bang barangay to, ma'am? Ano pong barangay? Marabilia. Marabilia. Sakop po siya ng Tabuelan. Tabuelan. Paminsan-minsan ito yung nagagawa ng good communication skills, lalo sa mga lokal, kasi madalas may mga information kang nalalaman na galing mismo sa kanila. So pag weekend daw dito, napupuno daw to ng tao. Barangay Marivela, sakop ng Tabuelan, Municipality of Tabuelan. So luto na tayo ng tuyo, mantika. Uy, marami. Para sa mga hindi marunong magluto nitong mga to, ang diskarte dyan, painitin nyo lang ng mainit na mainit yung mantika, tapos idadrop nyo lang siya. Kasi kapag mali yung pagluto mo dito, kukunat, hindi siya lulutong, hindi siya magiging crispy, hindi siya magiging masarap. Kaya medyo mahirap iluto to pag di nyo alam. Pero yun lang yung sekreto dyan. Ganito siya, oh. Testing. Yan, perfect na siya. Okay na. Ganun lang kabilis. As in, parang binabanlian mo lang kasi ito. Wag mo siyang patatagalin dahil kukunat din siya. Naalala ko may itlog pala ako sa ref, kaya niluto ko na din kahit used na yung mantika. Parang non-stick, oh. Galing, oh. Now just Ito pala yung mga pagkain na iginayak natin ngayong umaga, at ito yung magiging breakfast natin. Meron tayo ditong mangga, tapos danggit, tsaka yung pusit, yan, tsaka tuyo, tapos itlog, kanin, pizza, and kape. Grabe, ang dami.
Para sa isang van lifer na katulad ko, napaka-perpekto na ng ganitong umaga. Yung tipong hindi ka nagmamadali sa buong maghapon. Meron kang magandang view, masarap na pagkain, mainit na kape. Ito yung mga bagay na kung tutusin, ma-achieve din naman natin sa ating mga bahay. Pero nagta-times 10 kasi talaga yung enjoyment at sarap kapag nasa magandang view ka ng ating kalikasan. At para sa akin, ito yung isang masarap na klase ng buhay. Yung tipong walang unahan, walang pagmamadali. I-enjoy mo lang kung nasaan ka. Look. So crispy. Did we try to move too fast? Never made a good thing last, and you'll always be in my head. Now you got me down bad, thinking you'd be my last. Now I'm just here on my own. Now we're just Habang kumakain nga ako dito ay biglang may tumawag sa aking telepono at eto yung naging kwentuhan namin. I-share ko sa inyo. First time ko na bumaba ng Roro sa isang lugar na kinabahan ako. Ganun na feel ko kahapon. Tapos 'di ba gabi na. Gabi na. Sa port kasi sobrang dilim. Tapos looban pa yung port. Tapos one way. Tapos talagang kinakabahan ako. Saan kaya ako matutulog dito? Saan ako magpa-park? Tapos yun. Di lumabas ako. Paglabas ko, sikip ng kalsada. Siguro mga konting kilometers lang naman, unti-unti nang lumuwag, tapos nagka-street light na, kahit mahina lang, and then yun, napunta ako dito. Hindi ko talaga alam na mapupunta ako dito kasi iniisip ko lang, basta may tabing dagat. Nakita ko to, yung parking lot, saktong dagat na. Public beach nga lang to. Pero yung harapan ko, ano mismo, tawag dito Barangay Hall. Kinikwento ko sa kanya yung nangyari kagabi na kung hindi nyo pa napanood, panoorin nyo sa previous episode kasi talagang first time kong kinabahan nung bumaba ako ng Roro, and then pagdating ko dito, nagulat ako kasi kagabi okay naman siya, tapos ngayong umaga ganito pala siya kaganda. Ayan, sobrang ganda, di ba? Minsan talaga pag nasa proseso ka ng pagpunta sa isang lugar, hindi mo ma-appreciate eh. Pero pagdating mo dun sa pinaka-spot mo, tapos maganda siya, dun mo marirealize na worth it pala lahat ng pagod, lahat ng takot, lahat ng pag-risk mo. Ganun lang din sa buhay. Kapag may gusto kang gawin, pag nasa process ka, may konti lang yung mga taong maniniwala sa'yo. Pero kapag andun ka na sa tagumpay, ma-appreciate ka nila. Eskwelahan nila dito, andyan kasi yung school nila. Tapos yung mga bata pag may activities, dito lang pipila, nakakatuwa. Tapos yung view nila, ganito na. Panis mga eskwelahan natin sa syudad, no? Sila ang view nila, maganda. Yan, Eskwelahan nila dito, sobrang ganda ng view. Yung eskwelahan natin dyan, sobrang init. Kaya, ito yung isang mga bagay na underrated sa probinsya kung bakit masarap tumira sa probinsya eh. Kasi, libre mo lang makikita yung mga ganyan kagandang view habang nag-aaral ka. Yan sila. Parang kailan lang, ganyan lang din ako eh. Naman yun, pipila-pila, matigas ulo, ubuhugin, mabaho, di naliligo. Hanggang ngayon, di pa din naliligo eh. Pero sa van life, hindi ka talaga araw-araw makakaligo. Pero madalas naman tayong nakakaligo. Yung pangalawang araw nakakaligo na. Mamaya makakaligo na tayo. Hindi, patingin. Tapos babalik pa ulit. 5 times. Apa iba? Nakakatuwang makita yung mga batang ganito. Parang ganito din kasi ko nung medyo bata pa ako. As in, nakita ko talaga yung childhood ko sa kanila. Pinapanood natin yung mga bata. Pinapatakbo sila from that side to that side. Tapos 5 times. Mahirap yan. Pero nakakatuwa. Naalala ko yung kabataan ko. Na ganyan din ako mismo. Magtatapon sana ako ng basura. Ang kaso tignan nyo. Di malata. Botelya. Malata. So baka di nabubulok. Bote. Nabubulok. So, hirap eh.
Linis muna tayo ng mga gamit natin habang yung mga bata ay nag-i-enjoy dito sa likuran natin. At isang bagay lang din na i-emphasize ko sa inyo. Kapag nagta-travel na kayo sa Pilipinas, may language barrier talaga. Even though sinasabi sa comment section sa previous episode natin na wala daw ganun. May mga tao daw na nag-travel sa Pilipinas na wala naman daw problema sa language. Well, kung sa mga city po kasi kayo pupunta, most likely hindi nyo yan may experience. Pero kapag sa mga lokal kayo mismo nakikipag-usap, ay may language barrier talaga kayong mararanasan na mamaya makikita natin dito. Kasi last episode parang 4 na tao ang nakausap natin na hindi nakakapag-Tagalog. Even though naiintindihan nila tayo, pero sila ay nahihirapan silang magsalita ng Tagalog pabalik sa atin. So tayo yung hindi makakaintindi sa kanila. Which is normal yon at tinatawag po natin yon na language barrier. 10:18 ng umaga, naisipan kong maligo sa dagat kasi umangat na yung tubig, nag-high tide na, ang ganda. Yan, sila Sir Joseph, sila ate, yan, mga local sila dito, mga taga dito sila. At nakakwentuhan ko sila dito na kapag daw summer, madami daw tao dito. And then kapag ganitong season, medyo off season, bakante. Sunday lang daw napupuno. So pupunta kayo, gusto nyo masolo? Yan, halos walang tao. Weekdays kayo pumunta. Oh, call out all you who wander, seeking beyond wherever you've been. Parang swimming pool ang dagat dito, napakapayapa at halos walang alon. Puro buhangin lang din yung makikita mo dito sa mababaw na parte. Makikita nyo nga dito na yung dagat ay sobrang payapa, sobrang pino, parang swimming pool lang siya. Grabe, sarap maligo sa dagat kasi sobrang linis ng tubig, clear yung ilalim, tapos maganda din yung buhangin, walang mga plastic sa ilalim at sobrang refreshing as in. Maligo muna tayo ngayon. Ang tanong, saan tayo maliligo? Walang tayo ng sabon at shampoo. Hanap tayo ng maliliguan dito. Parang 15 to 20 pesos yata yung bayad daw kapag magbabanlaw. Pero okay na din yun at ewan ko, anong gagawin ko today, kung lalabas ba ako or mag-stay ako dito para bukas maghapon yung paglabas natin kasi alas 11 na din ng tanghali. Yan tao. Pwedeng pagkaligo na lang, kuya. Ganitong klase lang yung liguan. Bawal lang yung bumabara sa'yo. After maligo, pag may basang damit, sinasampay lang natin to dito. Yan. Sa pagkakataon na to, hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin ko, kung lalabas ba ako para makakita pa ng mas magagandang view o i-enjoy ko na lang yung napakagandang view na nasa harapan ko na. Minsan ganito yung mga dilema ko sa kalsada, hindi ko talaga alam kung ano ang susunod kong magiging galaw. Pero again, kasama yan sa adventure. 12:48 na ng hapon at medyo nagbago tayo ng plano. Supposed to be pupunta tayo ng Bohol pero ang gagawin natin ay Siquijor. Mas mapapadali pala buhay natin kung from Cebu going to Siquijor and then Siquijor to Bohol and then Bohol to CDO. Kasi before, ang plano sana natin from Cebu going to Bohol and then Bohol to Dumaguete, Dumaguete to Siquijor and then go back to Dumaguete and then Dumaguete to Dipolog, which is mas malayo. At hindi naman na natin kailangan yung side ng Mindanao na yon. So, babago tayo ng plano ng ruta and also para ma-explore din natin yung South Cebu kung saan nandun ang mostly ng mga pinakamagagandang falls daw. Hindi pa natin alam pero subukan nating explore yan sa mga susunod na video siguro. Hindi ko pa alam eh. Ngayon, mag-isip muna tayo ng tanghalian. Ba masarap ulamin ngayon? Manok na lang siguro. Meron pala akong ganito. Hindi ko alam kung ano to. Parang kakanin pang breakfast.
Dami kasi ng pinadala ni Tita Estefania eh. May pansit pa. Sa sobrang dami, di na alam anong uulamin eh. Baboy again. Bukas magugulay tayo. Promise to myself, gulay tayo bukas. Puro na baboy eh. Kaso parang tinitignan ko pa lang, nauumay na ako eh. Wag muna to siguro, manok na lang. Sobrang dami ng mga pwedeng lutuin sa rep. Menudo, puchero, apritada, lahat na lang yan. Ito yung napagdiskitahan kong ulawin. 555 sardines. Naumay na kasi ako sa baboy. Puro baboy na, ilang weeks na as in. Kaya yun, bukas gulay tayo, I promise. Yan, magiging pagkain natin, kanin, yung danggit kanina, sardinas. Yan lang. Pero ganito kaganda yung view natin. Oh. Those warm summer nights. In that moment I was holding you so tight. If only in my dreams it was you and I knew I'd make you mine and never leave your side. If only in my dreams it was you and I. On that warm summer night. I see you standing there. Saan? Pwedeng makita? Paano ginawa mo yung luto dito? May naglalako dito. Anong tawag dito, te? Saang. Saang. Anong klaseng seafoods ba to? Hindi ko alam paano kainin, pero Yan, spider shell. spider shell. So ganito itsura niya kapag sasawsaw Sikat mo na daw yan, sa sir. suka. Sikat na daw to pero di ko alam eh. Masarap siya. Masarap siya. Kano ganito? 100 plus. 100. Isang plastic. Yeah. 5 pieces, 100, parang 20 isa. Pero masarap. Okay. Wait lang, te. Sarap siya. Pwedeng ulamin, ha? 100. Okay na yan, okay na yan. Thank you. Thank you. Familiar kasi yung face mo, sir. Baka hindi ako yun. Kamukha ko lang. Ah, Thank you, ate. Kapag ba naman kasi ganito kaganda yung view mo, why not try different species like this? Ooh. Bango. Sakto, wala akong ulam eh. I mean, naumay na ako sa mga ulam natin. Sarap. Malalasahan mo dito yung lasa ng dagat. Good thing, niluto naman na to, napakuluan na, kaya pwede lang. And also, one thing, ganda nung shell nyo. Alam niyo, sa totoo lang, alam kong aware naman kayo na sobrang matipid ako sa kalsada. Kasi lahat ng pagkain natin, dala-dala natin. Pero at some point, pag mga locals yung nagtitinda, let's support it. Lalo na pag mga pagkain naman na papakinabangan natin. Sarap. Sarap, promise. Kain mo siyang ganyan, no? Tsaka isa pa, first time ko ding makakain pala ng seafoods na yon. Kalimutan ko yung pangalan eh. Basta ito siya. Sarap. Ito yung itsura ng mga malalaki. Ganda ng seashell nyo. Baka itabi ko tong seashell. Ganda oh. Ayan. Tapos ito na yung pinakamaliit. Last part na. Bus ko ni. Ayan oh. May laway-laway pa. Anyways, ito, isasawsaw natin sa suka. Then kapag nasawsaw mo na sa suka, titirahin mo na. Kibog. Sarap. Sasabay mo sa kanin. Hindi may ulam na tayo, di ba? Sarap. Dahil medyo nakakatamad pang umalis, duyan muna tayo at matulog. Never lost among the crowd with me. Never lost among the crowd with me. Everywhere you go, I'll be. Anywhere you go, I'll see.
you're with me. Titignan nyo yung likuran natin. Sobrang ganda ng view natin. Pero dito sa kabilang side, it's a parking lot. Yan lang yung van. Tapos mga sasakyan. Dumami na eventually yung tao dito. It's a public beach. Kaya maya't maya din may dumadating at may umaalis. Pero konti lang naman sila. As much as I can see, solo pa din halos natin yung beach. Ayan, halos walang tao. Konting-konti lang. Kaya siguro matutulog muna tayo for better relaxation. Nakaka-relax eh. Sabi nila, promise are made to be broken. Pero sa akin siguro, plans are made to be cancelled. Kasi kinancel ko na yung maghapon ko. Mag-chill na lang ako dito. And maybe mas aagahan ko na lang bukas para mag-catch up going to South Cebu. Ganda kasi ng view natin eh. Oh. Imagine, ganyan kaganda view mo. Iiwan mo ba yan agad? Enjoyin mo yan. Gonna find somewhere to slow it down. By a little place way out of town. Gonna take my time, 'cause it's all mine. Trade my pride for a quiet life. Maybe then my time will come around. Way out of town. Down in the hills of old Topanga Road, there's a place I go to ease a weary soul. Ginising na lang ako ng isang napakagandang sunset dito habang natutulog tayo dun sa hammock. And then, di ba nga, meron tayong kasabihan na promises are made to be broken. Pero siguro sa akin, schedules or plans are made to be cancelled. Kaya wala tayong ginawa ngayong maghapon kung di magstay dito sa napakagandang dagat. Grabe naman kasi, tignan nyo yung buhangin dyan. And then tignan nyo yung dagat, tignan nyo yung sunset. Sino ba namang hindi mapapastay sa ganitong klaseng lugar, di ba? Kaya ayun, nagstay tayo dito for another night. Meron ding medyo mini sandbar doon sa gitna, kaya yung mga tao nandun lahat. Tapos dito, halos wala na. So kung gusto mong pumesto dito, masusolo mo. Ito yung isang gusto ko sa klase ng lifestyle na meron ako. Kapag hindi ko naisipan or tinamad akong umalis, pwede akong hindi umalis. Kapag naisipan kong umalis, bigla na lang akong aalis. So sobrang spontaneous natin. Kaya naman sobrang na-enjoy ko din kasi alam ko na ito yung klase ng buhay na gusto ko at nag-e-enjoy ako. Grabe oh. Look at my view. Gonna find somewhere to slow it down. By a little place way out of town. Grabe, hindi ko in-expect na ganito pala kaganda yung view na aabutan ko dito kapag sunset na. Kaya naman, very good decision, Lem Official Outdoor. Enjoy natin! Maybe then my time will come around. Maybe then my time will come around. Way out of town. Isa na siguro to sa pinakamalaking problemang pagdadaanan natin sa pag-van life. 7:39 PM at nagkaroon tayo ng isang sobrang malaking problema, as in sobrang lala nito. Pinakamalaki na siguro to at pinakamalala sa history ng pag-van life natin dito sa Pilipinas. Para sa mga hindi nanonood ng Facebook dyan, meron po tayong 1.5 million followers sa Facebook as of shooting of this video. Pa 1.6 na yon, and yung account na ginagamit ko doon ay actually nagkaroon ng problema. Yung pinaka-admin kasi noon, yung account ko lang din, and the-disable yung account ko. Kaya hindi ko ngayon alam paano ko ma-access yung Facebook page ko na may 1.5 million followers. Grabe, sobrang stressing nito.
Sobrang stressful. Alam mo yun, chill na chill ka lang maghapon. Wala kang ginawa. Kumain ka lang sa tabi ng dagat, nagkape, nanood ng sunset, natulog, nakipagkwentuhan sa mga tao, and then suddenly biglang ganun kabilis magbago yung mga bagay-bagay. Siguro let's take it positively na lang na kaya tayo nagkaroon ng, kaya na-disable yung account natin para may dahilan. Hindi siguro natin mabibigay yung dahilan ngayon, pero I know may dahilan kung bakit. Let's just take it positively kasi kapag negative pa yung pinaramdam ko sa inyo or naramdaman ko ngayon, paano na lang yung buhay ko sa kalsada, di ba? Ang hirap tumira sa kalsada and then negative pa yung thoughts mo. So, let's take it positive. Babalik din yan. So, kain muna tayo. Let's eat. Pinagbigay sa akin ng tuna kanina. Full tuna to. Pinapak lang din namin. Kaya, yun. Yan, kakainin natin. Hapunan tuna. Yan yung danggit kanina. Para sa iba ay parang napakalungkot ng buhay ko sa kalsada. Alam nyo yun, palagi kasi akong mag-isa. Pero para sa akin, eto na siguro yung pinakamasasayang alaala ko habang binata pa ako. Okay, update lang. Ayan na. We're back on Facebook. Sa wakas. Kinabahan ako ng malala. Alam niyo yung kaba ko parang, alam niyo, hindi naman parang end of the world, pero nag-isip na ako ng mga negative. Pero yun nga, sabi ko sa inyo, take it positive always. And after 3 hours, 4 hours din tayong na-disable sa Facebook. I'm finally back in Facebook. Lakas ng kapit natin kay Facebook na. But anyways, yun lang. Always take positively kasi may mga bagay na nangyayari ng may dahilan. Hindi ko alam kung ano yung dahilan ngayon. Maybe it's just a mistake, pero thankful ako kasi naibalik yung account ko. And kung hindi ka pa naka-follow doon, follow mo na ako. Dahil kung may CR. Oo, artista fan. Yung sa akin, walang CR. Walang paglalagyan eh. Kaya nakiki-CR lang po ako. Naman dyan, kung kailangan mag-CR. Dito lahat. Opo, kaya sabi ko, sige dito na lang ako. At least safe pa ako. Siguro ito na yung pinaka-pahinga kong ginawa at the whole day. Ewan ko kung isasama ko to or gagawin natin isang buong tour na lang siya kasi bukas we're going to Moalboal, Cebu, and then enjoy natin yung mga falls bukas dito. Kaya yun, bukas na lang. Pasensya na, may mga time talaga na ganito. Ang hirap mag-vlog. But anyways, I enjoy the sunset and the people. So bukas kita-kita tayo. Bye! Tok na ako eh. Hey guys. Isasama ko sana dito yung pag-iikot ko sa buong Cebu, yung pagpunta sa mga magagandang lagoon at magagandang waterfalls. Pero naisip ko kasi na mas maganda kung sa next episode na natin yan ilalagay dito sa ating channel. But as of now, gusto ko munang magpasalamat sa bawat isa dahil nandyan kayo na nakasuporta sa akin. Madaming mga kwento ang mangyayari sa atin. Pwede nating sabihin na break time lang siguro ito para sa akin. Pero ipapangako ko sa inyo na sa susunod na episode ay mas magugustuhan ninyo yung mga plot twist na mangyayari sa atin sa kalsada. Kaya naman kung nagustuhan mo ang video ito, pwede kang mag-like, mag-comment at i-share sa mga kaibigan mo. Again, this is Lem Official Outdoor na nagsasabing, mabuhay ka sa paraang gusto mo. There is nothing that's out of reach. We are the dreamers, the light keepers, we are one. This is our time, this is our time. We are the dreamers, the light keepers, we are one. This is our time, this is our time. This is our time.